Magpapakasal ka ba sa isang tao na walang detalyadong plano? Kung paano bubuhayin ang magiging mga anak ninyo? Kung saan kayo maninirahan? Ang ibinibigay lang talaga ng Diyos, yung end, yung fulfillment, yung pangako. Pero yung means, yung detailed plans, hindi niya binibigay yan. Anong use ng pagtitiwala kung detalyado nang ibibigay sa'yo? Punto por punto. Ang pagtitiwala ay hindi detalyado, pero dahil ang Diyos ang nagsabi, inaangkin mo ng totoo. Kahit hindi mo alam kung paano niya gagawin ito. Mahal kita, hindi yun nagbabago. Kung hindi mo mapapaniwalaan yun, hindi tayo magkakasundong dalawa. Ganun ang Diyos. Kung natatandaan po ninyo, narinig natin ang pagbabalita ng anghel ng magandang balita ng pagkakatawang tao ng Diyos na si Kristo. Kanino? Kay Jose. Ngayon naman, pagbabalita ng parehong magandang balita tungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos na si Kristo. Kanino? This time, kay Maria. So parehong may mensaheng ipinahatid sa kanila. Pero kung titingnan po ninyo, yung mga mensaheng ibinigay sa kanila, halos lahat patungkol na sa fulfillment, patungkol na sa end, na ang ipapanganak mo ay tatawaging anak ng kataas-taasan, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Yung katuparan na. Pero yung detalyadong proseso, bago mangyari yung katuparan yun, wala eh. Sa palagay ko nga, kung nagkausap yung mag-asawa, matapos ang mga mensahe ng anghel sa kanila, baka nasabi nila sa isa't isa at naitanong, wala na bang ibang sinabi? Wala na eh. Yan din yung sinabi sa akin eh. Hindi ba niya sinabi kung papaanong pagbubuntis ang mangyayari sa'yo? I mean, ilang buwan? 9 na buwan din ba? Papaano at saan mo ipapanganak yan? Papaano ang magiging role natin dyan? Kasi alam natin, hindi naman tao lang yan. Diyos din yan. At paano natin ipapaliwanag sa iba na nabuntis ka nang hindi pa tayo nagtatabi, nagsasama? Di ba? Walang detalyadong plano. Ang hirap magtiwala pag ganito. Pero dahil sa ang Diyos ang nagsabi, nagtiwala sila. At yun ang nakakahanga sa kanila na dapat nating tularan, na dapat nating pamarisan. Because based on our experience, mahirap magtiwala ng walang detalyadong plano. Sige nga, magpapagawa ka ba ng bahay sa architect or engineer, lalo pat kung komplikado yung bahay at may pera ka naman, malaki yung bahay na gusto mo, nang wala siyang ibibigay sa yung ito plano, ito mangyayari, ito yung mga kwarto, ito yung pinto, ito yung magagastos. Hindi. Dapat may detalyadong plano. Iboboto mo ba ang isang kandidato na walang plataforma, walang malinaw na plano? Iboboto? Hindi kayo, kunyari pa kayo. Huwag na natin balikan yan, ha? Magpapakasal ka ba sa isang tao na walang detalyadong plano? Kung paano bubuhayin ang magiging mga anak ninyo? Kung saan kayo maninirahan? Ha? Hindi. Sapagkat gusto nating makasigurado at walang masama dito. That is why, maintindihan natin kahit papaano yung sitwasyon ni Haring Akas sa ating unang pagbasa. Ang sitwasyon niya ay may mga kaharian gustong sumakop sa kaharian niya. Mga mas makapangyarihang kaharian kaysa sa kaharian niya. Siyempre kinakabahan siya. Kasi kakamkamin yung yaman niya, yung nasasakupan niya, gagawing slaves. Lahat ng mga kababayan niya at pwedeng patayin sila. Sinong hindi kakabahan? Ang ginawa ng Diyos, nagpadala ang Diyos sa kanya ng isang propeta, si Propeta Isaias, para sabihin sa kanya, chillax, kang mag-alala, hindi ka maano. Sige nga, paano paniniwalaan ito? Walang detalyadong plano. Kung sana sasabihin ng Diyos, hindi ka maano, magkakasakit silang lahat, mapepeste, magkakadengge, magkaka-COVID, hindi sila makakapunta sa'yo. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng legion of angels para gwardyahan ang kaharian mo. Huwag kang mag-alala, magbabagong isip nila. Kung mayroong ganun, di ba? Madaling maniwala eh. Pero wala eh. Kaya lang, ang masisisi mo na aspeto kay Haring Akas ay ganito. Sa tao, kung walang detalyadong plano, pwede kang hindi magtiwala. Yun yung pinag-uusapan natin kanina. Valid yun. Pero ang kausap mo ay Diyos. Bakit hindi ka magtitiwala sa Diyos? Pag sinabi ng Diyos, tinutupad ng Diyos. Yun ang pagkakamali ni Akas. Kung tao lang ang nagsabi ng lahat ng ito kay Maria, I don't think sasabihin niya, ako'y alipin mo. Hindi. Tinuturing ni Maria bilang alipin ng sarili niya, hindi ng tao, kundi ng Diyos. At ang sinasabi ng Diyos, hindi po pwedeng questionin ng tao. Ganon ang naging turing ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Kaya ano man ang sinabi mo, naniniwala ako. Ang pagkakamali ni Akas, ang Diyos ang kausap mo.
Hindi tao. Ba't hindi mo pinagtiwalaan ito? Alam mo naman, mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pang panahon, mga kapatid, ang ibinibigay lang talaga ng Diyos, yung end, yung fulfillment, yung pangako, pero yung means, yung detailed plans, hindi niya binibigay yan. Nang sabihin niya kay Abraham, ikaw ay magiging ama ng maraming mga bansa, hindi sinabi ng Diyos kung papaano mangyayari yung katuparang ito, yung pangakong ito. Nang sabihin ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng arko sapagkat uulan ng matindi at babaha sa buong mundo. Nakapagtataka yun para kay Noe. Bakit? Hindi pa sila nakaka-experience ng ulan during those times. Baha pa kaya? Ang sinabi lang ng Diyos kay Joseph, hindi yung Joseph na pinag-uusapan natin, kundi yung Joseph in the Old Testament. Ilalagay kita sa isang posisyon na mataas upang mapaglingkuran mo, maisalba mo ang buhay ng mga kababayan mo, pati na lang tatay mo at ng mga kapatid mo. Pero hindi ditentalyado ng Diyos kay Joseph in the Old Testament kung papaano mangyayari yung pangako niyang ito. Bakit ganun ang Diyos? Dahil mahalaga sa Diyos na magtiwala tayo. Paano ka magtitiwala? Anong use ng pagtitiwala kung detalyado ng ibibigay sa'yo? Punto por punto. Kailangan pa ba ng pagtitiwala niyan? Hindi na. Nandyan eh. Ang pagtitiwala ay hindi detalyado, pero dahil ang Diyos ang nagsabi, inaangkin mo ng totoo. Kahit hindi mo alam kung paano niya gagawin ito. Ang sabi sa banal na kasulatan, if I'm not mistaken, letter to the Hebrews, without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya na ganito, ay, hindi natin mapapangiti ang Diyos. Mabubwisit pa natin ang Diyos. Anong sabi sa ating unang pagbasa kay King Akas? Pati ba naman ang Diyos niyayamot mo? Iniinis mo? Sige nga, bago ka sumakay ng jeep na pinara mo, sasabihin mo muna sa kanya, pasok ka muna dito sa patio, nagpaalam ako kay Father Fidel, umikot ka muna. Kasi sabi ko kay Father Fidel, sisiguraduhin ko kung sanay ka talagang mag-drive. Pagkatapos pakita mo sa akin yung lisensya mo, bago ko sumakay sa jeep mo, ay sigurado sasabihin ng driver ng jeep sa'yo, umanap ka ng masasakyan mo, papausukan ka pa nito sa inis sa'yo. O kaya yung regular na kinakainan mong karinderya, simula bukas, sasabihin mo sa kanya, titingnan ko kung paano piniprepare yung mami na in-order ko, ha? Araw-araw ganito na ako. Sa tuwing pupunta ako dito, titingnan ko. Ay sasabihin sa'yo, lasunin kaya kita. Ba't di mo ako pinagtitiwalaan? Sabihin mo dun sa doktor na pinagpapatingnan mo at nagre-reseta ng gamot sa'yo, Dok, ano ba itong sinulat mo? Eto yan, ganito yan. Ipaliwanag mo sa akin, punto por punto, yung mga components ng gamot na yan, kahit sa kalit-liitan, sabihin ng doktor sa'yo, humahanap ka ng ibang doktor mo. Diba? Kung sa tao nakakainis, sa Diyos pa kaya? Ang tao pwedeng magkamali at mangloko. Kaya kahit papaano, kahit mainis siya, teka, karapatan ko ito Gusto kong malaman Kasi tao ka lang Naiinis mo na siya, tao lang siya, na po pwedeng magkamali at manloko. Anong mararamdaman ng Diyos? Jeremiah 6 verse 3, I have loved you with an everlasting love. That's why I continued my faithfulness with you and to you. Mahal kita, hindi yun nagbabago. Kung hindi mo mapapaniwalaan yon, hindi tayo magkakasundong dalawa. Ganun lang Diyos. Kasi kailangan na sumampalataya tayo. Besides, sa isip ko lang, yung hindi pagbibigay ng Diyos ng kanyang detalyadong plano kung paano tutuparin niya ang kanyang pangako, para na din sa atin yun Isipin ninyo, kung bibigay niya yung detalyadong plano, tandaan mo, ang buhay dito sa mundo, may mga problema din. Lalong-lalo na kapag nagmamahal tayo at hindi aalisin ng Diyos yon, kasama sa proseso yon. Sapagkat ang nakapagpapatatag, nakapagmapamature, nakapagpapahumble sa atin, hindi lang naman yung mga magagandang pangyayari. Kasama na doon yung mga pangit na pangyayari. Kung bakit ka matured ngayon, kung bakit ka matatag ang pananampalataya mo ngayon, kung bakit ka humble ngayon, kung bakit matindi ang pagkapit mo sa Kanya ngayon, dahil yan sa mga problemang naranasan mo na noon. Kaya sa pagtupad ng Diyos ng Kanyang pangako, kasama yun. Isipin po ninyo, kung idetalyado ng Diyos lahat ng mga problemang mararanasan mo bago matupad yung pangako ngayon, dahil kinakailangan mo ang lahat ng iyon para maging worthy ka na makamit yung mga pangako niya sa iyo pagdating ng panahon. Hindi ka kaya matakot? Ako, injection lang Ang sabihin ko sa mag-inject, wag mo nang pakita sa akin, paano mo ituturok? Turok mo na lang. Ba? Baka matakot tayo Kaya pabor sa atin kahit paano Thanks be to God. Nitong nakaraang bar exam, pumasa ang aking pinsan, si Attorney Pio Vincent
Aura Buen Camino. Top 8 siya. Pero alam po ninyo, bago yan, marami siyang mga problemang naranasan kasama ng kanyang pamilya. Hindi na natin i-detalye. Pero ang pinakamatindi, yung na-ospital ng maraming beses, ng matagal, hanggang sa mamatay ang kanyang pinakamamahal na tatay. Yung tatay niya na talagang inspirasyon nila. Eto ngayon, sabihin ko sa inyo, papaano kung bago yung pagkapasa ni Attorney Pio, ay nagpadala ang Diyos sa kanya ng anghel at nagsabi sa kanya, Attorney, Pio, Vincent, ito yung pangako ng Diyos sa iyo. Makakapasa ka sa bar exam, top 8 pa. Tapos ito pa yung mga blessings na susunod sa buhay mo. Okay? Ito yon. Siyempre, ano sasabihin ni Attorney? Yes, excited ako. Sige Lord, excited na ako. Tapos, sasabihin ng anghel, ito yung detalyadong plano bago mangyari ito. Mapapasok ka sa UST para mas magkaroon ka ng mas magandang tsansa na makapasa sa bar. Ito pa, magkakaroon ka ng mga kaibigan, ng mga guro na magtitiwala at tutulong sa iyo. Ito pa, susuportahan ka ng mga kaibigan mo, ng girlfriend mo, lalong-lalo na ng parents mo. Ito pa, everything, every good things. Siyempre, ang reaction pa ni attorney niya na, sige, excited na ako, sige na. Pero, sasabihin ng anghel, teka, hindi naman ganun lang ang buhay. Life has ups and downs, twists and turns. Ito yung kasama sa detalyadong plano. Ito yung problema, magkakaproblema ka dito, doon, dito. At ang pinakamatindi, so far, ay yung pagkakasakit, pagka-ospital, at mamamatay ang tatay. Sa palagay ninyo, ano magiging reaksyon ni Pio Vincent kung gayon? Ako hindi na siya. Ako na lang. Kung ako yon, baka sabihin ko, wag na lang. Wag na lang akong mag-top 8. Kahit wag na akong makapasa, wag na lang mamatay ang aking ama. You see? Papaano kung oras na talaga? At papaano kung yung kamatayang yon ay mas makatutulong pa the way na sinabi ng kanilang pamilya? Nakatulong talaga yung mga struggles na yun sa kanilang pamilya. And I don't know with you, pero ako may paniniwala na ganito. Kapag may nagpapadasal sa akin na mag-exam o kaya may interview na importante, at alam ko, kilala ko personally, na may namatay na sa kaniyang pamilya, nanay niya, tatay niya, kapatid niya, na sigurado kong mabuting tao at nasa heaven na talaga. Ang lagi kong sinasabi doon ay ganito, huwag ka mag-alala. Basta mag-aral ka, give your best, magdasal. Pag exam na, ipanatag mo ng loob mo. Kasi hindi lang ikaw ang sasagot 4 kayo. Ikaw, si Jesus lalong-lalo na, pero sa magkabilang gilid, nagdarasal si Mama Mary at yung mahal mo sa buhay na namatay. You see, brothers and sisters, hindi talaga idedetalyado kasi gusto ng Diyos na sumampalataya tayo. At sa tao kasing may pananampalataya, yung Romans 8:28 na all things work together for the good of those who love Him. Matakot man siya, mahirapan man siya, alam niya na kasama ang paghihirap upang ang plano ng Diyos para sa kanya ay maganap. Kaya patuloy siyang lalaban, patuloy siyang maniniwala, patuloy siyang magsisikap. Kaya kapatid, anuman ang problema na nararanasan mo ngayon, na sa palagay mo ay taliwas sa pangako na ibinigay sa iyo ng Panginoon, yung pangako na magiging maganda ang buhay mo, yung pangako na gagaling ka o yung mahal mo sa sakit mo, yung pangako na magiging maayos ang pamilya ninyo, yung pangako na makakaahon ka sa kayo sa kahirapan, yung pangako na mas mapapalapit ka sa Kanya. Kaya kapatid, ano man ang nararanasan mong problema ngayon, lalo pa kung ang problemang ito sa palagay mo ay taliwas na taliwas sa pangakong ibinigay sa isip at puso mo ng Panginoon, nagaganda ang buhay mo, maayos ang pamilya mo, maabot mo ang pangarap mo, magbabago ang mahal mo na gusto mo magbago. Tapos may mga nangyayaring problema na taliwas dito, kaya ang tanong mo, Lord, akala ko ba gagaling ako? Pero bakit kapapatingin ko lang, may panibagong sakit yata ako, tumataas ang sugar ko. Akala ko ba maabot ko ang pangarap ko? Bakit bumagsak ako? Akala ko ba gusto mo maging masaya ako? Pero yung taong minahal ko ng ilang taon, nagloko. Bakit pinabayaan mo? Lord, akala ko ba maayos pa yung pamilya ko? Pero bakit mas lalo yatang gumugulo? Akala ko ba magbabago siya, pagtiyagaan ko lang siya? Pero bakit may panibago na naman siyang pagkakasala? Lord, akala ko ba
Kapatid, kahit na may mga problemang ganito, basta gumagawa ka ng tama, nagpapakabuti ka, nasa piling ka, at sumasama ka sa mga taong tama. Yung mga taong alam mong makatutulong para maabot mo ang mga magandang plano, pangarap ng Diyos para sa iyo. For as long as you are in this situation and with these people, sabihin ko sa iyo, nandiyan ka sa lugar kung saan gusto ng Diyos na nandiyan ka. Yes, exactly where God wants you to be. Kaya sana, huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang magpakabuting tao. Patuloy kang magdasal. Patuloy kang sumampalataya. Sapagkat kung nandiyan ka sa lugar kung saan gusto ng Diyos na nandiyan ka, kung meron ka ngayong nararanasang problema, hindi magtatapos ang lahat yan. Kasi nandoon ka sa plano niya. At yung planong yan, may ending. May magandang fulfillment yan. Kaya hindi matatapos ang buhay mo sa kalungkutan, sa dissatisfaction, sa sadness. Kahit na ikaw ay naghihirap, sabi nga natin, kapatid, wala pa tayo sa exciting parts. Nandun ang exciting part, yung part of fulfillment, yung part of vindication, yung part na ipaparanas na sa iyo ng Panginoon, ang fulfillment na ipinigay, ipinangako niya sa iyo noon. And for as long as you are in the situation where God wants you to be, God is with you. O di ba yun ang sabi sa Old Testament as regards Joseph? God is always with Joseph. O di ba ganun din si Joseph ngayon sa New Testament, lalong-lalo na si Mama Mary. God is really with them. And if God is with you, yung problema mo, problema niya. Yung concern mo, concern niya. At kung meron kang plano, meron siyang mas magandang plano na ibibigay at i-execute at isasakatuparan sa buhay mo. Paniwalaan mo ito, panghawakan mo ito. Amen.